Lord, minsan pa sa gabing ito, Lord, pangunahan mo po kami, Panginoon. Hayaan mo, Diyos, na mahayag ka sa buhay namin. Whatever situation or circumstances we have right now, O God, nais po namin, Panginoon, na patuloy namin itong idulog sa iyo at punuan mo kami ng karunungan. Patalasin mo yung aming mga kaisipan at gawin pong epektibo yung aming mga isip sa pag-catch up, Lord, ng mga mensahe mo, sa mga pag-aaral namin. Nang sa ganon, maunawaan po namin, Panginoon, ang lahat ng ito na itinuturo po sa amin sa pamagitan ng Espiritu upang makita namin, Panginoon, kung nasaan po kami sa mga regalong ito na ibinigay mo sa isang ministeryo. Salamat po, Ama, sa oras na ito. All glory belongs to you, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Gifts are diverse but come from the same God. Pag sinabi pong diverse, very different from each other. Sabi nga, yung regalo ay iba-iba, magkakaiba. Pero, nagmumula ito sa iisang Diyos. Ayan. When we see diverse, having variety or having a different from each other. So, mayroong pagkakaiba sa isa't isa. We must acknowledge that the gifts are different but all have the same source. So, kailangan daw po natin na i-acknowledge ang mga regalong ito na iba-iba pero iisa lamang ang pinagmulan. God, the gifts, though different, complement each other in all are needed for that single purpose of strengthening the body of Christ. So, isa lamang yung source, sino ito? Ang Diyos. Itong mga regalo na ito, bagamat iba-iba at mayroong mga pagkakaiba sa isa't isa, ang lahat na ito ay kailangan na mayroong iisang layunin upang mapalakas ang kabuuan ng iglesia. Amen. It is God who determines which gift to give us. So, ang Diyos po ang nagpapasya kung ano ang regalo na ibibigay sa atin. So, hindi po tayo ang pipili, kundi ang Diyos. Amen po? God in His sovereignty distributed the gifts among all the believers. So, sabi nga, ang Diyos sa kanyang makapangyarihang authority sa atin, siya yung nag-distribute o nagbibigay sa atin ng mga regalong ito sa bawat mga mananampalataya. Only He determines which would be given to each one. So, siya lamang yung nagpapasya kung ano yung ibibigay niya sa akin, ano yung ibibigay niya kay tatay, ano yung ibibigay niya sa inyong lahat. So, yan. So, we should never compare your gifts with others as all of the gifts came from God. So, wala po tayong authority na pagkumparahin yung mga regalo sa atin. Dahil ang regalong ito ay ang Diyos ang nagbigay sa atin. So, hindi natin pwedeng ikumpara. Bakit siya ganito? Bakit ako ganyan? So, sa halip, gagawin na lamang natin, determine natin sa ating mga sarili kung ano yung gifts na kaloob sa atin ng Panginoon. Amen. So, sabi dito, the purpose of this gift is to prepare the people of God for the works of service. Through the exercise of the gifts, the body, Christ, matures. Amen. So, yung layunin po ng mga regalong ito upang maihanda tayong mga anak ng Diyos para sa gawain ng paglilingkod. So, na-exercise ang mga regalong ito para ano? Kaya natin pinapractice yung receiving the anointing in this ministry para lahat tayo maging mature. Amen? Kasi parang iba po kapag ang isang iglesia ay wala man lang ikaw na ma-discern na kaloob. Amen po? Yung pupunta ka lang doon, darating ka nga sa gawain, kalahatian na ang awitan, tapos pagdating pa ng mensahe ng Panginoon, palabas-labas ka pa kasi naiinip ka. So, walang papasok sa iyo, kaya wala kang maunawaan, kaya hindi mo madidiscern kung whatever gifts na mayroon si Lord sa iyo.
Amen po. May natutunan po ba tayo doon? So, nakaka-relate na po tayo. The gift should be used to help believers be united in faith. This is why the gifts are given to the church. So, ito daw po yung reason kung bakit ibinibigay sa iglesia o sa church ang mga regalong ito upang magamit ito at matulungan yung mga mananampalataya na magkaisa sa pananampalataya. Amen po. Kasi alam niyo po ba, ang isang gift sa isang ministry, hindi po yan magmamanifest or hindi po yan mangyayari kapag walang faith at kapag hindi nagkakaisa. Amen po? Katulad po, yung halimbawa po yung gift of healing. Hindi po yan magmamanifest sa isang simbahan kung hindi po magkaisa ang mga miyembro ng simbahan kasama yung pastor and mga leaders sa church. Kaya napakahalaga po ng faith at yung yung unity natin. Unity in faith. Amen po. Yan. So, yan po yung reason kung bakit mayroon tayong mga kaloob na hindi natin pwedeng piliin. Ay bakit si Sister Nelly ang kaloob niya ay teacher? Bakit naman ako ang kaloob ko naman ay evangelist? Di ba pwedeng palit na lang kami? So hindi po ganon. Si Lord yung nag-determine, siya yung nagpapasya kung ano yung regalo ang ibibigay sa ating bawat isa sa atin. Kaya mapalad po tayo kapag halimbawa, mayroon pong pinagagawa sa iyo palagi ang Panginoon. Kapag po kayo galak na galak habang ginagawa nyo yun, that means yun, regalo po yun sa inyo ng Panginoon. Wala pong sino mang makakakuha noon. Amen po. Maliban. Amen. So, maliban na si Lord yung kumuha noon. Amen po. Kaya, sabi nga, whatever na regalo na mayroon tayo, yaman, iisa naman ang pinagmulan, mahalin natin yun, yaposin natin katulad ng pangitain. Kasi magmamanifesto yan sa church na kinabibilangan natin kapag tayo magkakaisa at na mayroon tayong malaking pananampalataya sa Diyos. Amen. May natutunan po ba tayo? Ayan. So, in-apply na po natin yung sa ating mga sarili. Diba? Inalala natin yung fivefold ministry. So, yan. So, mula doon sa fivefold ministry, ayan, na-discover na po ba kung ano po yung mayroon kayong regalo? Check if you have any of the gifts mentioned. Ask God to reveal to you the gifts that He has given you. So, wag lang natin itong pag-usapan. Bagkos, hilingin natin sa Panginoon na, Lord, ano ba ang regalo mo sa akin? Amen po? Itanong natin sa Panginoon at hayaan natin na si Lord ang mag-reveal noon para sa atin. We must exercise the gifts, use them, and contribute to the maturity of the body. So whatever na regalo sa atin ng Panginoon, gamitin natin ito para mayroon tayong contribution sa body of Christ. Amen po ba? Gamitin po natin yan. Nang sa ganon, tumatag yung ministry na nandoroon tayo. Amen po? Amen. So, we go on to the part 2 of our topic. Ang ating part 2, kung kayo po nag-scroll po sa ating GC, nandyan po yan, sinend ko po yan lahat. So, hindi po nyo kailangan na magmadali po sa kaka-jot down, pwede naman yung i-sort doon po sa ating GC. Discovering our spiritual gifts, part 2. Ang sabi po dyan, chapter 12 ng Romans, verses 6 hanggang 8, ang sabi po dyan, we have different gifts according to the grace given us. If a man's gift is prophesying, let him use it in proportion to his faith. It is serving. If it is serving, let him serve. If it is teaching, let him teach. If it is encouraging, let him encourage. If it is contributing to the needs of others, let them give generously. If it is leadership, let him govern diligently. If it is showing mercy, let him do it cheerfully.
So, yan po yung ating key verse sa part 2. Romans 12 chapter 12 verses 6 hanggang 8. So, punta tayo sa layunin. What is the objectives of this topic? We must learn more about spiritual gifts. Be challenged to develop healthy attitudes when exercising the gifts and make a practical plan to apply this healthy attitude. So yun po yung layunin para sa ating lahat, na mas matuto pa tayo sa mga spiritual na regalo sa atin ng Diyos at ma-challenge tayo na ma-develop, na magkaroon tayo ng healthy na pag-uugali kapag pinapractice natin yung mga regalong ito. Pag sinabing healthy, healthy talaga siya. Hindi tayo pwedeng magmayabang, magmalaki, o ipagmalaki natin yung gifts na yan dahil isa lang ang pinagmulan kay Lord yan. So, we must make a practical plan to apply these healthy attitudes. So, kailangan yung ating plano ay maging practical para may apply natin na magkaroon tayo ng malusog na mga pag-uugali sa mga kaloob sa atin ng Diyos. Amen po ba? We may not have sensed any special leading of the Holy Spirit in relation to one of the gifts of ministry. If not, it is very possible that before we finish this lesson, we will recognize a gift which God has already given to you. The wider set of gifts we call other ministry. Other ministry gifts may include the gift or gifts you have. Pray that the Holy Spirit will help us discover our gifts. Ulitin ko po. So, hindi daw po natin masisense na kahit na ano man na espesyal na pangungunang banal na espiritu kapag pinag-usapan yung regalo sa atin dito sa loob ng ministeryo. Kapag hindi, posible na bago natin matapos yung ating pag-aaral ngayon, makikilala na natin ang regalo na kung saan ibinigay sa atin ng Panginoon o naibigay na pala. Sabi nga, yung the wider set of gifts will call other ministry. Kapag maramihan daw po na regalo, halimbawa, Sister Wilma, hindi lang yung pag-sacrifice, yung supporting yung regalo sa kanya, mayroon pa, ang ibig sabihin yan, other ministry gifts. Ibig sabihin, maraming regalo sa kanya ang Panginoon. Amen po. Naunawaan po. Pray, sabi dito, may include the gift or gifts we have. Pray that the Holy Spirit will help us discover our gifts. So, hindi natin makikita o hindi natin hindi natin madidiscover sa ating mga sarili yung regalo ng Diyos without the Holy Spirit. Kaya kapag hindi ka sinasamahan ng Holy Spirit, hindi mo masisense na may regalo sa iyo ang Panginoon. Alam niyo po ba, seriously speaking, kahit po sa praise and worship, amen, sa praise and worship, dapat sense mo na may regalo sa iyo ang Panginoon. Dapat alam mo na ikaw ay gagamitin ng Diyos. Dapat alam mo na ikaw ay dadaluyan ng kapangyarihan ng Diyos down to the congregation. Alam niyo po ba, ang kabuuan ng congregation, hindi po nila mararamdaman yung presensya ng worship kapag yung naglilid sa unahan ay walang anointing sa pagpapaawit. Amen? Hilingin natin sa Panginoon, Lord, bigyan mo po ako ng discernment of the Holy Spirit. Napakahalaga po ng discernment. Makikita mo, ay ito, hindi ko ito ka-faith. Pumunta lang ito dito para maipakita na siya ay hindi ko ka-faith. Ayan, so, maging aware po kayo. Kapag mayroon kayong nadi-discern na kakaiba, rebuking. Kahit kayo nagpe-praise and worship, rebuke niyo yung spirit na yan, na kumalma. Alam niyo po ba, minsan, kung mapapansin niyo po, kapag po ginagamit po ako ng Lord by the grace of God, kahit ako nandito sa pulpit, nire-review ko yung kapaligiran. Nire-review ko yung ingay. Kasi ganun yun eh.
Kahit na ginagamit tayo ng Panginoon, meron tayong teksto, meron tayong mensahe. Kapag ang mindset mo aware sa mga sitwasyon sa kapaligiran, hindi mo malilalampasan yan. Talagang mararamdaman mo na may mga unwanted spirit. Amen po. Yan yung mga ang tawag diyan, unwanted spirit. Amen po. Low. Kahit nga po yung sa pagsasalita, kapag bigla kang nasa mid, distraction yan. Distractional spirit yan. Amen po. Kaya maging aware po tayo. Kaya minsan sasabihin, Lord, bigyan mo ako ng ganitong gifts. Without our knowing, may binigay na sa atin ang Panginoon. Amen po ba? Amen. So, pabuti po ba ang Diyos? Amen. So, sabi yan sa chapter 12, verse 6 hanggang 8, ano po ba yung mga napansin po natin na binanggit po dito na regalo ng Panginoon? And what are they exhorted to do with the specific gift that we have? Ayan, sabi diyan, if we have different gifts according to the grace given us, if a man's gift is prophesying, kapag daw po ang regalo sa iyo ay pag-prophecy, hayaan ka na magpropesiya ka according to the proportion of your faith. Ibig sabihin, hindi ka magpupropesiya ng lampas doon sa pananampalataya mo. Amen po ba? Naunawaan niyo po ba? If a man's gift is prophesying, let him use it in proportion for his faith. So, naangkop lang doon sa kanyang pananampalataya. Amen po ba? Alam niyo po ba, if you don't have the gift of prophecy, it's useless. Kasi alam niyo po, kapag kasi nagpo-propesiya ka, dalawa yan. Mayroong future, mayroong nangyayari na sa kasalukuyan. Kalimitan ng ang prophecy for the future. Amen po ba? Tingnan niyo po yung mga propesiya ng mga sa Old Testament. Anong nangyari sa New Testament? 'Di ba pinangyari na? Lahat ng mga propesiya sa Old pinangyari na sa New. Kaya ibig sabihin, kaya ka nagpo-prophecy, either parating pa lang. Para sa future yon, nakikita na. O mayroon naman na direct na propesiya na kapag kapag nag-prophecy ka, na nakita mo ang, halimbawa, may nakita kang puso na madumi sa isang sa kalagitnaan ng kongregasyon, ano man yung ating ginagawang pagpupuri, either it is a praise in worship or altar call. Kapag mayroong pinakita si Lord na maduming puso, that is a prophecy. So, kailangan mo yung sabihin. Amen. Kapag may naririnig kayo, o halimbawa, sinabi ng presider, hindi ko alam ang buhay nyo. Hindi alam ng presider yung buhay nyo. Pero bakit nagsasalita siya ng tama sa buhay nyo? That is a prophesying. Amen? May natutunan po ba? Yan po yung propesya. So, ano pa po? Ang sabi po dito, if it is serving, let him serve. Kapag mayroon daw po kayong gift ng paglilingkod, maglingkod. Amen po ba? If it is teaching, let him teach. Kapag naman ay ang regalo sa atin ay pagtuturo, magturo tayo. Amen po? If it is encouraging, let him encourage. So, ibig sabihin, kung mayroong regalo si Lord sa atin ng tagapagpalakas, o di magpalakas tayo. Kapag magaling ka magpalakas, that is your gift from above, from God. Na si Lord lang yung nag-determine kung ibibigay yan sa iyo o hindi. Amen po ba? May naunawaan po ba tayo? So, I'm sure the Holy Spirit is now here. Hindi pa tapos ang ating pag-aaral, nadidiscover nyo na kung anong regalo meron sa inyo ang Panginoon. Na hindi kami ang pumili, hindi kayo ang pipili, hindi tayo ang pipili, kundi si Lord ang magdedetermine ng regalong yan na ibibigay sa atin. Amen po. Hello. Sabi dito, if it is contributing to the needs of others, let him give generously. Kapag tayo
mayroon tayong puso na magbigay para sa pangailangan ng iba. So, hayaan natin na magbigay tayo na naaayon doon sa kaloob sa atin ng Diyos. Sayang, mayroon dito na mga kapatid tayo na may kaloob ng pag-support sa ministry, pagbibigay sa mga pangailangan. Ang kaso, mabuhay. Ano bang tawag doon? Mahina. Hindi na practice yung kanilang wings sa paglipad. Kaya madaling natupok yung kanilang pananampalataya. Kaya sayang ng gift. Amen po ba? Baka pagdating doon sa kabilang simbahan na nilipatan, hindi nila gagamitin yun. Bakit? Nako, nadala na ako doon sa inalisan ko, ginawa ko na yan, ganun pa rin. Diba? Poor thinking. Napakahinang kaisipan. Kapag yan ang regalo sa'yo ng Panginoon, wherever you are, wherever you go, you do and exercise your gifts from above. Amen? Hello? May natutunan na po ba tayo? Sabi dito, if it is leadership, let him govern diligently. Kapag kayo may kaloob ng pamamahala, ay di mamahala kayo ng mayroong katapatan, mayroong integridad. Amen po ba? Hello? If it is showing mercy, let him do it cheerfully. Yan. So, mayroon kayo na yung paggawa ng mabuti sa kapwa, di gawin natin na naaayon sa kalooban ng Panginoon, yung paggawa natin. Amen po. That is a gift. So, minaunawaan po ba tayo? So, mas maliwanag po yan. Tama po, mayroon kayong mga hawak na Tagalog na Biblia. So, other ministry gifts. Pag sinabing other ministry, mayroon pa. Yung kaya nga, di ba, kapag marami nga anong sabi, maramihan, other ministry gifts or different gifts. So, though a better classification may be derived, we will just label the next group of gifts as other ministry gifts. This set of gifts, like the rest of the gifts, is given by God to believers in order to build up the whole body of Christ. Since the gift of prophecy is associated with the function of the prophets described in the previous lesson, it will no longer to be addressed here. So, kung napapansin daw natin, yung pagkaunawaan natin patungkol sa propesya, di ba? Tinapik natin, pinaliwanag na natin. So, hindi na masyadong i-describe dito. Hindi na masyado nating babanggitin kasi naunawaan na natin yung prophecy. Prophecy para sa future or either direct na prophecy na nasa kasalukuyan na nangyayari. Amen po ba? So, let's go to serving. Sabi niyan sa Ephesians chapter 6 verse 7, serve wholeheartedly as if you were serving the Lord, not men. Yan. 6:7 ng Epeso. Patungkol yan sa paglilingkod. More known as the gift of ministering, the gifts of serving is given to meet the material needs of people. One who exercises such gift is more likely to win others to Christ. So yung serving or yung paglilingkod, ito ay nakapaloob doon sa soul winning. Amen po ba? Pagmi-ministry. Hello? So may tanong, do you normally feel the need to serve others? So normal ba na nararamdaman nyo yung pangailangan na maglingkod tayo sa kapwa? Normal ba yan na naramdaman natin? Normal na naramdaman natin yan ngayon na kay Kristo na tayo. Pero nung wala pa tayo kay Kristo, kapag tayo naglilingkod, laging mayroong documentary. Alam nyo yun? Alam nyo na yun. So yan. So let's go to encouraging. Other ministry gifts, serving, and now encouraging. Sabi niyan sa Romans 12:6, sabi doon sa ating napag-aralan, we have different gifts according to the grace given us. If it is encouraging, let him encourage. To encourage or to exhort is to call near or call for.
It also means edify or build up. So, itong ibig sabihin ng encouraging or encourage. To encourage, to exhort, or call near to all, or call for. Or also means edify or build up. So, pag nag-encourage, binibuild up natin, pinapalakas natin. Amen po ba? When applied to the gift of exhorting, it means to call believers near to God or to some purpose of God. It is also means to call believers to certain actions which will help themselves in their walk with God. A person who has the gift is always inclined to encourage others to continue in their walk with God. Amen. Ang isang tao na mayroong regalo ng pagpapalakas, amen, ay ito daw ay laging nag-i-encourage sa kapwa niya na magpatuloy sa paglakad na kasama ang Panginoon. Amen po. Minaunawaan po ba? Minaunawaan po. We go to giving. Ito yung other ministries, yung pagbibigay. Sabi sa 12:8, ano ang sabi diyan? If it is contributing to the needs of others, let him give generously. So yan. By the gift of giving, we mean the gift of God which enable a believer to freely and generously give of what he has to meet the needs of other people. So sa patungkol daw po sa pagbibigay, ito'y nangangahulugan na ang regalo ng Panginoon sa atin, ito yung nagdadala sa isang mananampalataya na magbigay ng ibig sabihin, malayang magbigay kung ano yung mga pangailangan ng ibang tao. The one who has the gift gives sacrificially in order to help meet the needs of the ministry. The gift of giving primarily relates to your money, but it also relates to your use of time, strength, and talents. So, ibig sabihin, yung pagbibigay po natin, ito ay nakaka-related ito sa financial, o related naman ito sa paggamit ng oras, yung oras natin, yung lakas, at yung ating mga kakayahan. Amen po? Kaya, ang pagbibigay, hindi lang yan nakapaloob sa pera. Ito din ay related din ito sa paggamit natin ng oras natin, maging yung lakas natin at yung ating mga kakayahan. And we go to leadership. Ang sabi sa 12:8, if it is leadership, let him govern diligently. Leadership or ruling means standing before or presiding. Ito na yung sinasabi. It is a gift given to certain members of the body of Christ for the purpose of governing or directing other believers. This gift is needed in order to direct the ministries in churches to accomplish their purpose in the world. Alam niyo po ba yung leadership? Ito po ay mas nagagamit po ng isang pastor. Amen po? Sa pagiging pastor. Na yung paglilid ng isang pastor sa kanyang mga tupa. Sabi nga, being a pastor, sobrang gamit na gamit yung pamamahala. Kapag pastor yung kalob sa ng Panginoon, as in yung pamamahala, siya talaga yung primarily talaga na gamit sa paglilingkod ng isang pastor. So sabi nga, ang isang pastor, hindi po biro yun. Amen po? Kapag kayo mayroong calling ng pagiging pastor, hindi po biro yung pastor, baka mamaya. Kaya pag ikaw gusto mong magpastor, isipin mong maigi. Baka sa bandang huli or sa kalagitnaan po lang ng paglilingkod, umatras ka na. Amen po ba? Ang being a pastor ay sabihin nating mahirap. Kung hindi lang pastor ang pagkatawag sa iyo ng Panginoon, pwede na, tulad sa amin, pwede naman kaming maging regular attendees na sumusunod sa kalooban ng Diyos. Pero hindi may calling talaga. Kaya once na tayo ay malalim ang relasyon natin sa Panginoon, hindi po talaga pwede na i-decline natin ang calling sa atin ng Diyos. Ang nakakalungkot lamang, marami sa atin, may calling ang Panginoon sa kanila.
tinatawag sila ng Diyos pero dinidecline nila yung calling na yan. Ayaw nilang tanggapin yung calling sa kanila ng Panginoon. If you are called to a ministry of music ministry, nakakalungkot na tinanggihan mo ang Panginoon kapag ikaw ay lumabas sa ministry mo, sa music ministry. That's the truth. Nakakaawa ka. You are ministering into nothing. Hello? Alam niyo po ba, nakakalungkot, maraming mga mananampalataya na lumalabas sa kanilang ministry. Ano yung ipinagpapalit nila? Mula sa kanilang paglabas sa ministerial gift sa kanila ng Lord, alam mo kung anong pinagpapalit nila doon sa ministry yun? Gala, leisure, mga luho. Amen? Yung imbes na yung lakas ng Panginoon na ibinigay sa kanila para maganapan nila yung regalong yun sa kanila ng Panginoon, nawala. Kaya binigay sa atin ang regalo na yan. Walang sino man makakaagaw ng regalong yan sa atin ng Diyos, maliban na kalooban pa rin ng Diyos. Amen po? Kaya once na mayroong regalo sa inyo ang Panginoon, walang sino man na makakaagaw niyan. Kaya hindi mo yan pwedeng, sis, ikaw munang gumanap ng ginagawa ko sa church. Alam niyo po, alam mo ako na ano ako dito. Bago ko ito tinuro sa inyo, ako munang tinuruan ng Panginoon. Kapag mayroon kang ministerial gift sa church, never lend it to others. Huwag mong ipapasa sa iba. Kasi sabi nga, sa'yo yan ibinigay ng Panginoon. Regalo yan sa'yo ng Panginoon. Ba't mo ipapasa sa iba? Baka mamaya yung pagpapasahan mo, hindi naman yung regalo sa kanya ng Panginoon. Nakukuha po, naunawaan po natin. Kaya maging aware po tayo, ganun pala. Kaya alam niyo po ba, minsan, di ba, minsan, maliban for some reason na talagang hindi pwedeng i-decline yung reason na yan kasi importante, or kaya minsan naman na minsanan lang, once in a lifetime, hindi na mauulit. Minsan nagbibigay kami ng pabor doon sa mga nagpapaalam o hindi po muna ako makaganap sa ministry ko kasi meron akong ganito. Okay, kasi hindi naman yan araw-araw, hindi naman linggo-linggo, kundi minsanan lang. Amen po ba? Pero kapag yung regalo sa atin ng Panginoon, if we have the gift of giving, gift of supporting, kapag sinabi mo, sis, akuin mo muna ito. Never lend it to others. Sa'yo yun niregalo ng Panginoon eh. Parang dinicline mo yung bigay sa'yo ng Lord. Sabi nga, walang ibang makapag-determine ng regalong yan na mayroon ka, si Lord lamang. Hindi yan pwedeng nangingilabot ako. Yung regalo ko, sa akin ito binigay ng Diyos. Kaya hindi ko ito pwedeng ipasa sa inyo. Kasi sa akin to eh. Binigay ito sa akin ng Panginoon. Gagamitin ko ito for His glory. To edify you, to equip you. So, nagamit ako ng Panginoon. Napalaguran ko ang Diyos pagkagamit niya sa akin. Sa kaloob niya sa akin. May naunawaan po ba kayo? Ayan, salamat sa Panginoon. So, wag nating ipasa sa iba yung regalong yan. Lahat yan regalo. Amen. Lahat regalo yan. Yan tinatawag na gifts of gifts and ministerial gifts. So, maraming regalo ang Panginoon. Yung fivefold, yun yung mga binigay ng Lord na pasimula sa pagmiministeryo, dapat mayroong mga ganun. Tulad niya, halimbawa, pupunta ka sa Canada, punta ka sa New Zealand, yung regalo sa'yo ng Panginoon, gagamitin mo doon. Yung pagiging propeta mo, pagiging evangelist mo, ang evangelist na kasama ang missionary doon, nakapalob yung pagiging missionary mo. Amen po ba? Pero kapag sinabi mo, punta ako ng Canada just to stay for good, where in fact you are a pastor, you are an evangelist, sound no good. Amen po ba? Parang hindi magandang pakinggan. Kaya ka pupunta sa ibang bansa para doon ka na gusto mo ng tahimik na buhay. What if naman na paano naman yung regalo sa'yo ng Panginoon, hindi mo na magagamit? Kaya alam niyo po, nakakalungkot. A pastor don't have a retirement. Amen? Ngayon, tanongin ko kayo,
Gusto niyo pa bang magpastor? Di ba? Ito na yung sa pagpastor talagang lahat. Nakapaloob doon yung sakripisyo, nakakapaloob doon yung yung hirap. Pero sabi nga, hindi naman mapapantayan yung nararanasan natin dito sa paglilingkod natin sa mga pagpapala na inilaan ng Panginoon para sa atin. Amen? Hello, nakaka-relate ba tayo? Ayan, kaya tatanungin ko kayo, gusto niyo pa bang magpastor? Sabi nga, kapag ikaw nagpastor, wag mong i-decline yung pagiging pastor. At wag mong, naku, pastor lang naman. Pag sinabi nilang pastor, ay pastor lang kasi yung parent ko. Parang nilalang. Pero alam niyo po ba, sabi nga, kung mayroong pinakamataas na posisyon sa mundo, sa spiritual, pinakamataas na posisyon, yung ikaw ay tawaging bilang pastor. Totoo po yun. Totoo po yun. Yan, kaya, yan po yung patutod. Laging ang stand ko po talaga laging isa lang, kay Lord. Kapag tinanong, kahit na mang larangan ng mga buhay-buhay dyan sa labas, ang makasama ko, lagi kong pinagmamalaki that we are a pastor. Pag sinabi, ano yung hanap buhay nyo? Wala kaming hanap buhay, pero meron kaming manager, meron kaming boss. Ang dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, ang Panginoong Jesucristo. Yan ang aming manager. Hindi sila hindi, parang amis sila sa sitwasyon ng pamilya na ito, na naglilingkod sa Panginoon. So, marami pong sa ibang, sabi ko nga, mabuti pa sila, alam nila yung takbo ng ministry, alam nila yung pasimula. Alam niyo po ba na mayroong mga mananampalataya na pinapatuto yung buhay naming mag-asawa kasama itong kongregasyon? Wala naman sila dito. Amen. Kaya, kung ano po yung regalo sa inyo ng Panginoon, yun po yung, sabi nga, kapag may regalo sa iyong Panginoon na maglingkod, ipaglingkod mo yan. Kasi sabi nga, doon ka mabubuhay sa kung ano ang pagkatawag sa iyo ng Diyos. Amen? Bawat isa mayroon talaga kanya-kanyang regalo ang Panginoon. Kaya kayo, kapag kayo kinakausap, hindi ko kayo minamanduhan. Pag kayo kinakausap ng Lord, ay alam mo ba ito, gusto ko ganito magbigay ako kay tatay, kinanay, sundin niyo po. Alam niyo po ba, si Lord ang nag-uutos niyan sa inyo. Kasi hindi niyo naman yung gagawin kung hindi dahil sa Panginoon. Amen? Kung anong isang araw, alam niyo po, wala pa akong financial na hawak. Bumaba po ako, bumili ako ng gamot ni tatay, wala na kasi. Nangusap sa akin si Lord, naalala ko, mula pa nung nagturo tayo nito na first part, inspired ako. Kasi nga, ako nga yung unang nilileso ng Lord eh. Inspired ako. Sabi ko, kung totoosin naman, mayroong nagbubulong sa kaliwa. Kung totoosin naman, they can provide with their notebooks. Sabi ko, hindi eh. Hindi eh. Sabi ko, yan, token ko yan sa kanila. Kasi, di ba, ang bata, kapag na may nagagawang maganda sa magulang, mayroong gantimpala. Sabi ko, gasino lang yan. Token ko na yan sa kanila. Pero sabi, magpo-provide yan, makita mo. Mayroon yan. Sabi ko, hindi pa rin, bibigay ko pa rin yan. So, hindi talaga pwedeng wala na sa'yo, magsasansala sa gusto ng Diyos na gawin mo. Mayroon talaga magsasansala. Hindi, wag mo nang gawin yan. Diba? Kaya pag kayo, halimbawa, mayroon sa inyong nagbubulong na gano'n na, gawin nyo to. Kapag sobrang galak ng puso nyo, gawin nyo yan. Kasi si Lord yung tinig na yon. Kasi pag hindi mo naman yun ginawa, sa bandang huli naman ako, sana ginawa ko na. Bakit malungkot ako? Kasi hindi mo sinunod yung tinig ng Panginoon. Naranasan nyo po ba yon? Amen. Kasi, yun po, regalo po kasi yun sa atin ng Panginoon. May natutunan po ba tayo? Ayan. So, ito, punta naman tayo ngayon sa yung mercy naman. So, ang ibig sabihin ng mercy,
compassion or to sympathize. This gift enable some believers to feel with and for others or to sympathize with them. Someone who has this gift is able to stand with others and provide them with help in their times of needs. Yung mercy, compassion. Alam niyo po ba itong compassion na ito? Ay, alam ko mayroon tayong lahat nito. Amen? Hindi lang yan na-i-exercise, pero mayroon tayo niyan. Sabi nga, it enable us as a believers to feel with and for others. Yung nararamdaman natin, yung sympathize natin sa iba. Amen po ba sa ating kapwa mananampalataya? Someone who has this gift is able to stand with others. Yung kaya ba siyang tumayo doon nakasama yung kapwa niya mananampalataya? Kaya niyang ipaglaban. Kasi, bakit kayang ipaglaban? Kasi may passion siya para sa taong yun. Amen po ba? Kapag wala ito, wala tayong pakialam kahit naramdaman natin na si Nubi nangangailangan ng gamot, kung wala naman tayong compassion sa kanya, wala tayong may aabot. Amen po ba? Nakukuha nyo na ba kung ano po yung mercy? Ayan. So, yan. Sabi nga, provide them with help in their times of needs. Yan. So, natutuwa naman ako kanina. Hindi ko sinasadya. Nagbukas po ako nitong prayer request. Mayroon po akong isang nakita na isang sobre. Kinuha ko yung sobre. Nakatiklop bago yung sobre. So, ibig sabihin, bago lang nalagay. Nung binuksan ko yung sobre, nakita ko prayer request dated July 27. So, last week. Binasa ko yung prayer request. Nakakatuwa naman, na-bless naman ako doon sa isang kapatiran. Hindi yung kanyang sarili ang pinagpipray. Hindi yung kanyang sarili o pamilya niya, kahit na broken yung pamilya niya, hindi niya yung nagawang i-prayer request. Alam niya po ba kung sino yung nandoon sa prayer request? Si Bal at saka si Nubi. At saka yung pangailangan dito sa ministry. Yun talaga yung number 1 na prayer request niya. O hulaan niyo kung sino yung nag-prayer request. Nandyan ba yun? Wala. So, ang prayer request niya, unang-una, si Bal at saka si Nubi, yung pamilya ni Nubi. Pangalawa, pangailangan sa ministry, yung camera at laptop. So, sabi ko, di ba nakakagalak ng puso yun? Alam nyo, minsan kasi, general yung prayer natin, pero subukan nyo na isort itong prayer na ito. Baka makita nyo mga pangalan nyo nandyan, may nagpipray sa inyo. So, hindi ko naman talaga intention yun na magbukas ako ng prayer request. Para lang, mayroong nag-udyok lang sa akin, nabuksan ko to, at i-pick ko yung prayer request na yun. So, nung binasa ko na yung prayer request, binalik ko yung prayer request na yun. So, kaya ko ni-reveal para malaman nila Nubi na hindi lang kami yung nagpipray sa kanila, kundi tayong lahat pinag-pray natin sila. Amen. Pero, dapat mayroon silang pananampalataya. Exercise nila yung kanilang pananampalataya. Nang sa ganon, mag-manifest yung prayer natin para sa kanila. Kasi kahit na anong pray natin, kung wala naman silang faith, sabi nga, faith with unity. 'Di ba? Pag tayo na nagnanalangin sa ating mga kapatiran, ibig sabihin niyan, unit na tayo, magkasama na magkaisa tayo na nananalangin. Ngayon, kung hindi ito tumatalab sa kanila, wala naman sa atin yung problema. Either sa kanila. That's the truth naman, yun naman talagang katotohanan. Kaya, mag-pray tayo ng mag-pray. Dagdagan natin yung ating prayer. Amen po. May natutunan na po ba? Ayan. Salamat sa Panginoon. Yan. So, huwag kayong mag-alala, malapit nang matapos. So, then, ang pinakahuli po, yung helps, yung tulong. Sabi sa 12:13 ng Roma, share with God's people who are in need. Practice hospitality. Yan. Maganda siguro yun dyan sa Tagalog. Basahin nyo nga po. Mayroon po kayong Bible. Romans 12:13. Ano pong sabi dyan? 12:13. Patungkol po ito sa pagtulong.
Sabi, read. Ayun, practice hospitality. So alam niyo po ba ang mark po ng mga Pilipino ay yung pagiging hospitality. Isa po yan sa kinikilala po sa ibang bansa. Sikat po ang mga Pinoy sa pagiging hospitality. The gift of helps enable some believers to assist others. Open people who have such gift are comfortable to be behind the scene. They usually provide support and services to their leaders so that the latter can accomplish their task. Helpers extend the ministry by providing others actual help. So yan, yung mga tagatulong daw po, in-extend sa ministeryo yung kanilang pagtugon sa mga para makatulong sa iba. Amen po ba? Alam niyo po, isa din po yan na patotoo sa paglilingkod po naming mag-asawa. So, yung may mga kapatid po tayo, minsan po naglalabgi po sa amin. Kay tatay, usually sa kay tatay, may love gift si tatay. So, yung minsan po yung tulong nyo po na yan, kasi pag sinabi pong love gift, sa pastor na po talaga yon. Para sa kanya po yun, siya na yung mag-aalis ng bahagi ni Lord doon sa love gift na yon. Pero ginagamit pa rin po namin yun para sa pagtulong, para makatulong doon sa pangailangan ng iba. Amen po. There are times, a decade ago na isang pamilya po na tumutulong po sa ministry. Sa amin po, para sa mga anak po namin, parang pambaon, ganun po, pambaon. Pero alam niyo po ba, hindi po namin yun ginagagamit para mabaon ng mga bata namin. Kasi nung panahon na yun, sabi ko nga, di ba, nagsusupport kami sa mga estudyante noon. Hindi man ganun kalakihan, pero yun naman ay bukal naman po sa puso namin na talagang mag-i-impact naman yun sa kanila. Sila naman yung mag-re-rip nun, mag-aani. So, ginagawa po namin yun. So, naranasan po natin yan, na may mga tulong po kayo na supposed to be sa pamilya namin, sa anak namin, o sa aming dalawa, pero hindi po namin yan ginagamit. Sa halip, tinutulong din po namin para sa iba pa, para mapunuan din yung pangailangan nila. So, ganun po yun. So, alam niyo po ba, pag ganun po yung attitude, sa naranasan po namin, pinoprovide ni Lord, mayroon siyang inilalaan para sa amin. Kung paano na nire-release namin yung kung whatever po na financial mayroon yun, na binibigay namin para doon sa pangailangan ng iba, sinusuporta namin, yung dapat na pangailangan namin, si Lord yung naghahanda para sa amin. So, yun po, naranasan po natin yan. Kaya, gawin po natin yun. Isa din po yun na regalo ng Panginoon sa inyo. Yung tumutulong kayo sa amin, financially, kahit na may ika po na kayo, may handog pa kayo, nandyan pa yung ating mga commitment, pero may mga tulong pa rin kayo na other financial sa amin, ginagamit po namin yan para sa iba. Kasi yun naman po yung purpose noon. Sabi nga, ano ba yung reason ni Lord kung bakit tayo pinagpapala? Para makatulong tayo para sa iba. Yan talaga po yung pinaka-aim talaga ng Panginoon kung bakit tayo binibigyan niya ng pabor ng pagpapala para mas maging pagpapala tayo para sa iba. Hindi nyo man po alam kung saan mapunta yung mga love gift nyo, yung binibigay nyo, pero mararamdaman nyo yan sa sarili nyo, sa buhay nyo, sa pamilya nyo. Kung maalwan yung inyong pamumuhay, sunod-sunod ang pagpapala, ibig sabihin, sinusuklian ng Lord yung ginagawa nyo without your knowing na yung mga sakripisyo nyo, sinasacrifice namin para sa iba. Amen. So, yun po, malimit po natin yan. Ginagawa po na mamaterialize po yan dito, nagmamanifest po yan dito sa church. So, punta po tayo dito sa pagkakaroon po ng malusog na pag-uugali kapag ginagamit natin yung mga regalong ito. Don't be ignorant of the gift. So, wag daw po tayong maging parang wala tayong alam sa mga regalo sa atin ng Diyos. Yung parang wala tayong pakiramdam na may regalo sa atin ng Panginoon. Your knowledge of the gifts increases your chances of exercising them. This knowledge should go
with a willingness to be used by God in any way possible. So yan. So wag nating pakiramdaman yung regalo sa atin ng Panginoon. Sabi nga, yung pagkakaalam natin, yung kaalaman natin sa mga regalong yan, iyan yung nagpapataas ng tsansa para ma-exercise natin patuloy. Magamit natin yung gifts na yan ng Lord sa atin. At yung karunungan na ito yung mag-udyok sa atin na maging willing tayo na magamit ng Panginoon sa anumang kaparaanan. Amen po? Be open for opportunities to serve. So maging open tayo sa mga oportunidad na makapaglingkod. Sabi nga, mayroong isang awitin na sabi nga, there will always be a road that leads to someone else's arms. Indeed, if you are willing, God will send you to someone in need of encouragement today. Your partnership with the Holy Spirit can open opportunities to serve. So, ugaliin po natin na makipag-partner sa Holy Spirit. Amen po ba? Kasi, siya yung nagbubukas ng oportunidad para makapaglingkod tayo. Yung Holy Spirit. Kaya kapag wala sa atin ang Holy Spirit, ang opportunity ay sarado din sa atin. So, I remember kanina, doon po sa ating assignment, so as I breathe, so yun na, yung mga request nyo, mayroon na kayo. Alam niyo po ba, kapag makikilala nyo na kayo ay na-baptize ng Holy Spirit, if you exercise the speaking in tongues. Si Sir Marlene, nag-speak in tongues na yan. Ibig sabihin, kapag ka nakakapag-speak in tongues ka na, kaya i-discern nyo yun, ibig sabihin, you are baptized of the Holy Spirit. Amen. Alam niyo po ba, nung panahon ko po na hindi ko pa alam kung paano hingiin yung speaking in tongues, yung discernment, talagang hiningi ko yan sa Lord. Kasi di ba sabi po sa Bible, kapag wala sa'yo yung mga ito, hindi ka makakasama sa kaharian ng Panginoon. If we are not already baptized by the Holy Spirit. So, kailangan mabaptize tayo. Yung nakapagsalita na ng wika, ibig sabihin, baptize ka na ng Holy Spirit kasi hindi ka naman makakapagsalita. Hindi ka naman mabaptize kung hindi ka makakapagsalita ng iba't ibang wika. So, ibig sabihin, baptize ka na ng Holy Spirit and you must be thankful. Kasi, alam niyo po ba, yung iba hindi alam paano ba hingiin yung baptism ng Holy Spirit. Kaya, lagi tayong makipag-partner sa Holy Spirit. Diba? Kung mayroon tayong partner in business, partner in life, makipag-partner din tayo sa Holy Spirit. At hingiin natin yun. Kasi yun yung palatandaan para magamit tayo ng Panginoon. Yung tayo na babaptize niya ng Holy Spirit. Ngayon, yung hinihiling nyo, hingiin nyo, Lord, paano ba yun? Paano ba yung pag-interpret? Sa kailangan, dito sa ating ministry, dapat mayroon talagang, halimbawa, pag may nag-speak in tongues, dapat mayroon nag-interpret. So, ang pabor ng Panginoon sa atin, kapag mayroon nag-speak in tongues, pinapadaan niya yung interpretation through vision. Nakukuha nyo? Yung iba dyan, makikita nyo through prophecy. Amen po ba? Kaya, maging aware lang po tayo. Kaya kapag kayo uupo dito, kapag kayo nakikipag-isa sa prayer and fasting, lalo kayo may mga bahagi, ipalinis natin yung buhay natin. Ipalinis natin yung puso natin para pag tumayo tayo, walang hadlang ang pagdaloy ng Espiritu ng Panginoon. Amen po? Yun lang po naman yung sikreto. Alam na natin kung ano yung sikreto natin. Amen. So, let the gifts flow naturally to meet certain people needs. So, hayaan daw po natin na mag-flow yung regalo sa atin ng Diyos upang ma-meet yung mga pangangailangan ng ibang tao. Amen po ba? Your gifts will make room for you to minister. So, sa pamamagitan ng mga regalong yan yung maggagawa sa atin ng lugar para tayo makapag-ministry. So, yung regalo na yan yung way ng Panginoon para makapag-ministry tayo. Nakukuha niyo po ba?
Kaya kapag wala kang gift na kalob sa'yo ng Panginoon, hindi ka makapag-ministry. Parang nakatayo ka na lang, para ka na lang natuod dyan. Parang wala lang. So, alam nyo na may regalo kayo, gamitin nyo yan. Huwag nyo i-intact. Kasi the more na ginagamit natin yung gift sa atin ng Lord, the more na mag-field siya, magpupuno siya sa atin. Huwag nating hayaan na tayo ay matuyuan. Kasi kapag tayo natuyuan, wala na tayong magagamit. Amen. Kasi minsan, di ba, minsan sinasabi nga, ako minsan nararanasan ko yung itatay, hindi ka na naman nagagamit ng Panginoon sa pag-mensahe. Baka kalawangin na yan. So, ganun yun. Kailangan, the more na ginagamit natin yung mga regalo sa atin ng Panginoon, paggamit tayo ng paggamit, at hindi yan titigil si Lord, pupunuan tayo ng pupunuan, hanggang sa hindi tayo pagkukulangin ng Panginoon. Amen po ba? So, yan po yung katotohanan doon. Exercise wisdom. So, exercise natin yung wisdom. Because we are gifted in one area, most likely, we will naturally act on a certain need. At times, we may forget to act wisely. Allow God to give us wisdom on how we can more effectively use the gifts in a specific situation. So, hingi daw tayo po, exercise natin yung karunungan na mula sa Panginoon. Kung saang area ba, yung regalo na yan ng Lord sa atin, at hahayaan natin na si Lord, i-allow natin si Lord na yung gift na yan ay binigay niya sa atin, magamit natin, maging epektibo. Sabi nga, in specific situation. Yan, so laging makagamit-gamit. Kaya, wag nyo lang kapag sinabi, hindi naman kasi nagsinya si tatay na mag-pray na mag-lay hands Di ba yun naman talaga dati, we are instructed, di ba? Na kapag si tatay nahirapan na magpunta diyan, kayo na yung helping arms namin para maipag-pray yung iba. Amen po. So, wag nating hayaan na gusto mo pero nagdadalawang isip kayo, wag na lang. Alam niyo po ba, iiwan po kayo ng presence ni Lord kapag ganun. Kasi kapag inudyo ka na kayo na ilihans mo siya, ilihans nyo. Kasi hindi si pastor yung nag-uutos sa inyo dahil ina-instruct naman na kayo, si Lord yun, ilihans nyo na yun para mabawasan na yung ililihans ni tatay dyan para hindi naman siya makapunta doon sa hulihan. So, exercise po natin. Karunungan po. Kapag time po ng altar call, dapat lahat tayo hingi, Lord, give us wisdom. So, use us effectively according to the gifts that you are giving me in an specific situation. Yan. So, doon sa bahagi na regalo na binigay sa inyo ng Panginoon, doon kayo magpagamit. Maging epektibo kayo doon. Amen po ba? May natutunan po ba? Ayan. So, maganda po yung ating pag-aaral. Gumaganda, di ba? Nabubuksan tayo na nare-realize natin, ito pa rin yung regalo. Alam niyo po ba, maganda po yung ginagawa na mayroon akong nalaman na ganun. Na sabi nga, after ng gawain nila sa outreach, yung nandun yung hindi pa rin natapos yung kanilang koro-koro, na nag-uusap sila about sa mensahe, na na-open yung kanilang, hindi na nalalaman na unti-unti pala na napipil or na nababalatan, na nababakbakan yung kanilang mga buhay base doon sa mensahe na kanilang napakinggan. Kasi sila mismo, excuse me, ini-evaluate nila yung kanilang sarili. So, natutuwa naman ako nang malaman yun. Patuloy niyong gawin yun, Sister Dulcie. Pati sino pa ba ang kasama mo doon? 3 sila. Alam niyo po ba, kumbaga sabi nga, ang isang mananampalataya, hindi naman yan iinit, hindi naman siya lalago kung siya lang. So, maganda yan. 3 sila, nagsisharing sila, kasi gano'n naman talaga Dapat mayroon talaga tayong gano'n, sharing tayo. So, hindi natin minsan nagagawa yan, kasi nga, minsan yung time natin, at saka sa dami ng tao, nagmi-ministry tayo. Sa altar call pa lang, naresolve na sila. So, pagdating sa outreach, talagang maganda yan na mayroon kayong groupings na ano bang impact sa ng mensahe. Yan, 'di ba nakakalakas, 'di ba? Pagdating ni Sister Dulcie sa bahay, kahit hapon na yan umuuwi, malakas pa rin. Kasi walang tigil yung kanilang pag-uusap dahil doon sa mensahe na yun, unti-unti nababakbakan yung mga kahinaan nila. 'Di ba? So, maganda po yung mga ginagawa nyo sa mga outreaches. And we praise the Lord for your life sa inyong mga paglilingkod. Amen. May natutunan po ba tayo?
Amen. So salamat sa Panginoon at nawa ay patuloy tayong lumago, patuloy tayong magpaalakasan, patuloy tayong magpanalanginan sa isa't isa dahil kailangan natin ng isa-isa yung unity in faith. Yan. Sabi nga sa isang ministry, 'di ba ang pangalan natin Lord Promise Miracle Healing in Deliverance Church. Dapat ang pangalan na 'yan ay mag-manifest sa ministering ito. Yung deliverance, especially deliverance, healing. Yan dapat ang mag-manifest sa ministry nito. Kasi alam niyo po ba, ang isang pangalan, sa literal, bago ka makabuo ng isang pangalan, halimbawa sa business, dinadaan pa yan sa isang usapin. Lalo na yung pangalan ng business. So sa atin, sa spiritual, yung church na yan, bakit ganyan ang pangalan? Kapag may nagtanong sa inyo, kasi yan po yung nagmamanifest, o yan po yung namamaterialize po sa church namin. Yan po yung nabubuhay sa church namin. May gumagaling, may nakakalaya. Kaya yan yung isasagot nyo kapag, bakit ganun ang haba naman? Ang haba naman ng pangalan ng church nyo. Kasi yan po yung nagmamanifest sa iglesia. Yan. Amen. Palakpakan nga po natin ang Panginoon. May natutunan na po ba tayo? Praise the Lord. Napakabuti ng Panginoon. Lord, Father God, thank you so much for the wisdom, for the knowledge that you have given unto us, O God. Salamat po, Panginoon, sa bawat mga regalo na kalob mo po sa amin, sa regalo mo po sa buhay ng lingkod mo, sa buhay ni Pastor, sa buhay ko, sa buhay ng aking mga anak na kasalukuyan hindi pa man nila nakikita. Pero alam namin, Panginoon, that you have a gift for them, Lord. Lord, po sa mga anak mo nandito ngayon, sa bawat leaders, intercessory team, ushery team, Lord, evangelism team, Lord, dalangin ko patuloy mo nga pausbungin sa amin yung mga regalo na kalob mo sa amin na walang sino man makakaagaw nito mula sa iyong mga kamay, maliban nito ay kalooban mo, Panginoon. Silyan mo yung makapangyarihang dugo ang mga regalong ito, mag-manifest ito sa buhay nila, manahan ka sa puso nila, Panginoon, at patuloy ka namin nawang maranasan ang anointing, Lord, sa lahat na aspeto ng aming pinaglilingkod sa iyo. Salamat po, Ama. All glory belongs to you, O God, in the name of Jesus Christ. Amen. Amen.